Guys, kamusta? Ngayon sa isang aralin, matututunan ninyo kung paano magdagdag at magbawas ng mga polynomial. Guys, aling polynomial ang pwedeng idagdag at alin ang hindi? Halimbawa, sagutin sa comments, pwede bang idagdag, halimbawa, x squared at sabihin natin plus x? O, pwede nating pagsamahin ng dalawang ito. Ano ang makukuha natin? Baka 3x squared. Hindi pwedeng idagdag yan. At pwede ba, halimbawa, ibawas o idagdag ang a squared b at ab? Hindi rin pwede yan. Ibig sabihin dapat tayo magkaroon, halimbawa, dito, oo, sa ikatlong halimbawa, c, oo, at dito rin c. Yan pwede nating iidagdag, oo, o ibawas. Pero ganito, c squared at c, hindi pwedeng idagdag yan. Ibig sabihin, kailangan muna nating buksan ang brackets at pagkatapos hanapin ang mga katulad na terms. Sige, magsimula na tayo. Una, kailangan nating buksan ang brackets. Oo, halimbawa, sa una, buksan ang brackets. Dito, sa totoo lang, napakasimple nito kasi puro plus lang dito. Well, maliban dito. Pero dito may brackets tayo, walang minus bago ang brackets. Kaya hindi tayo nagbabago ng sign. Ang nasa loob ng panaklong, di ba? X minus 3y minus 3y ay mananatili sa sariling tanda. Plus 4 na y at plus 2x. Walang nagbago, parang tinanggal lang ang panaklong. Napakasimpleng halimbawa. Kailangan nating hanapin ang magkatulad na terms. Ayan, halimbawa, y, di ba? X. Ayos yan. Ganito natin sila pinagsasama. X plus 2x. Ano ba ang simpleng x? Ibig sabihin parang isang x, yun ay isang x plus 2x. Magkano yan? 3x. 4 na y minus 3y, magkano yan? Plus y. Ibig sabihin, 4 na y minus 3y, nakukuha nating isang y. At hindi na natin isinusulat ang isa, di ba? Ganun lang talaga. Hindi na natin isinusulat ang isa plus y lang at yun na. Susunod na halimbawa. Dito, medyo mas mahirap na kasi may minus bago ang panaklong. Kailangan nating mag-ingat sa pagbubukas kasi kailangan nating bantayan ang mga tanda. 3ab, kopyahin lang natin. 3ab, di ba? Plus b squared minus 2ab. Meron tayong positive na 2ab dito, di ba? Pero tayo, dahil may minus dito, kailangan nating baguhin ang tanda nito. Minus 2ab. At dito, may negatibong minus 4 na b squared. Kailangan din nating baguhin ang tanda sa plus, di ba? Ibig sabihin, minus times minus ay plus. 4 na b squared, 4 na b squared. Markahan ng pulang marker o kayo, baka simpleng lapis lang, b squared, pwedeng i-add, di ba? At pwede ring i-subtract, halimbawa, ab. Ayos. Sige, saan tayo magsisimula? Alin ang mas gusto ninyo? Sige, b squared. Mas gusto ko ang b squared. A, 4 plus isa. Oo, magiging 5 b squared kasi hindi lang b squared kundi isang b squared. 3ab minus 2ab, makukuha natin ay plus isang ab, pero isa ay hindi natin isinusulat, plus ab lang. Ganyan ang halimbawa. Tingnan, ito ay polynomial, may 3 brackets pa, di ba? Kailangan nating buksan lahat yan. Sige, simulan na natin. Ang unang bracket ay pinakasimple. Walang minus sa harap nito, kaya walang babaguhin, di ba? Walang sign, kopyahin lang. C plus 5c squared. Sa ikalawang panaklong, kailangan nating baguhin ang sign kasi may minus sa simula. Ibig sabihin, halimbawa, kung positive 7c squared ito, pagbabaguhin natin ang sign, magiging negative. 7c squared, oo, minus 7c squared. Minus times minus ay plus, di ba? Baguhin ang sign. 10c, ayos. At sa ikatlong panaklong, pareho rin. Kailangan din nating baguhin ang sign. Dito positive, lahat magiging negative. Minus 3c at minus 8c squared. Ngayon, hanap natin ang mga pareho, di ba? Dito meron tayong c squared. Okay, ayos. Dito meron tayong c. Sige, simulan na natin. Kahit saan, simulan natin sa c. Kaya 10 plus 1, oo, magiging 11. 11 minus 3, magkano? 8. 8c minus, oo, malamang, dito may minus. Dito minus, at dito plus. Pero mas malaki ang mga numerong ito.
minus 7, tapos minus 8 pa, magkano yan? Minus 15. Tapos plus 5, magkano yan? 10. Minus 10 CE squared. At ngayon, huling halimbawa na natin. Sige, isulat natin dito. Kaya, buksan muna ang unang panaklong. May tatlong terms tayo dito, di ba? 0.5 x squared, y squared minus x plus 5. Sa pangalawang panaklong naman, kailangan lang nating baguhin ang sign. Tingnan, may minus tayo dito. Ano gagawin natin? Isulat natin plus, di ba? X squared, y squared. Kaya dito, plus ay gagawing minus o minus 8. Dito naman, minus ay gagawing plus 6 na x. Ano ba? Anong mga interesting terms ang meron tayo? Tingnan, meron tayong x squared, y squared dito. Pwede ba nating pagsamahin to? Ibawas, di ba? Hindi pwede. Bawal yan sa batas. Kaya, eto, xx. At meron pa tayong numero. Sige, simulan natin sa x squared, y squared, di ba? Meron tayong 0.5, tapos dito ano meron? Isa, di ba? Kaya isa't kalahati yan, isa't kalahating x squared, y squared. Dito meron tayong 6 na x, tapos dito minus isang x, di ba? Ibabawas natin 6 minus 1. Magkano yan? 5. Plus 5x, tapos yung numero minus 8 plus 5, minus 3. Kung na-solve nyo lahat ng halimbawa, like nyo to. Ingat kayong lahat. Paalam.